Napasinghap si Mara at mabilis na dumapo ang kamay niya sa kanyang tiyan. Parang kinurot ang kanyang kalamnan at kasabay niyon ay ang tila paglamig ng buong katawan niya. May kung anong mainit at malapot na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi siya makagalaw. Nakatayo lang siya sa harap ng kanyang ina-inahan, si Estrella, na nakangisi na ngayon ng mapanukso. Ayan, sabi ko na nga ba, puro ka na lang kalandian. Singal ni Estrella at tinalikuran siya, walang bakas ng pag-aalala sa mukha. Maglinis ka riyan, ang dumi mo. Ngunit ang dumi na tinutukoy ni Estrella ay hindi lang basta dumi. Ito ay dugo. Dugo na unti-unting kumakalat sa puti niyang bestida. Dugo na nagmumula sa loob niya, mula sa bagong buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na ngayon ay tila nagpapaalam na sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi at unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang buong mundo niya, na kanina lang ay puno ng pag-asa at kagalakan, ay unti-unting nagiba, naging abo sa isang iglap. Hindi niya inakala na ang isang simpleng argumento tungkol sa kanyang pag-uwi ay hahantong sa ganito. Isang tulak. Isang tulak lang, ngunit ito ang tulak na bumuwag sa kanyang mundo. Ang tanging bagay na nagbibigay kulay sa kanyang malungkot na buhay ay ang pag-ibig niya kay Arvin. Si Arvin, ang kanyang kapitbahay, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngayon, paano na? Paano niya sasabihin kay Arvin na ang kanilang pinakamamahal na anak ay nawala na? Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa anumang pisikal na kirot. Si Mara Belmonte, iyan ang pangalan niya. Lumaki siya sa Batangas sa isang simpleng bahay na puno ng alaala ng kanyang ama at ng pang-aapi ng kanyang ina-inahan. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, si Estrella na ang umasikaso sa kanya. Ngunit imbis na pagmamahal, tanging pait at galit ang iginagawad ni Estrella. Para kay Estrella, si Mara ay isa lamang pabigat, isang alikabok sa kanyang buhay na pilit niyang ipinapagpag. Mara, anong ginagawa mo diyan? Ang dami pang labada. Huwag kang magpakadrama. Ang sigaw ni Estrella mula sa kusina na tila wala siyang nakita. Pinilit ni Mara na bumangon, ngunit halos mawalan siya ng balanse. Ang bawat hakbang ay parang milyong karayom na tumutusok sa kanyang mga paa. Ang sakit sa kanyang tiyan ay unti-unting lumalala, sumasabay sa pintig ng kanyang pusong durog. Ngunit kailangan niyang kumilos, kailangan niyang maging matatag. Para kay Arvin, para sa pangarap nilang dalawa. Ngayon lang niya nasabi kay Arvin ang tungkol sa bata. Kahapon lang, sa ilalim ng nagniningning na araw, sa baybayin ng Batangas, kung saan sila madalas magkita. Ang simoy ng hangin, ang amoy ng asin, ang alon na humahaplos sa kanilang mga paa. Lahat ng yon ay saksi sa kanilang matamis na sumpaan. Arvin, pabulong niyang tawag, habang mahigpit na hawak ang kamay niya. May sasabihin ako sa'yo. Kumislap ang mga mata ni Arvin, puno ng pag-asa. Ano yon, mahal? Magpapakasal na ba tayo? Mapungay na ngumiti si Mara. Mas malaki pa doon, Arvin. Magiging ama ka. Ang reaksyon ni Arvin ay hindi niya malilimutan kailanman. Napatayo siya at walang sabi-sabing binuhat si Mara at pinaikot-ikot. Ang tawanan nilang dalawa ay tila pumupuno sa buong dalampasigan. Ang kanyang mga halik ay sunod-sunod na dumapo sa kanyang mukha, puno ng pagmamahal at pangako. Magkakaroon na tayo ng sariling pamilya, Mara. Ang pangarap natin matutupad na, sabi ni Arvin, halos hindi makapaniwala. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako ng mas mabuti. Bubuo tayo ng magandang kinabukasan para sa anak natin. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang pag-ibig ni Arvin ang kanyang lakas
ang kanyang liwanag sa madilim niyang mundo. Si Arvin, na kahit simple lang ang pamumuhay, ay laging may matamis na ngiti at yakap na pampawi ng lahat ng pagod niya. Ang lalaking laging nangangarap na magkaroon ng maliit na bahay na puno ng tawanan ng kanilang mga anak. Pero ngayon, ang lahat ng yon ay tila gumuho na. Ang ngiti ni Arvin, ang kanyang mga pangako, ang kanilang kinabukasan, lahat ay tila naglalaho kasama ng dugong patuloy na umaagos mula sa kanya. Ang init sa kanyang balat na dulot ng araw sa Batangas ay napalitan ng malamig na takot. Mara, sumagot ka. Nagbibingi-bingihan ka na ba ha? Ang sigaw ni Estrella na ngayon ay nasa likuran na niya. Pinilit ni Mara na lumakad papunta sa banyo bago pa man makita ni Estrella ang lahat. Ngunit huli na. Nakita na ni Estrella ang dugo sa kanyang bestida at ang pagdaing niya sa sakit. Nagkaroon ng kakaibang kislap sa mata ni Estrella. Isang kislap na hindi niya maintindihan. Hindi ito galit, hindi rin awa. May kung anong malalim na emosyon na tila takot ang nakita niya. Diyos ko, Mara, anong ginawa mo sa sarili mo? Sigaw ni Estrella na tila nabigla, ngunit may halong pagkunwari. Tiyak na dahil yan sa kakalandian mo. Hay naku! Ngunit ang mga salita ni Estrella ay hindi na tumagos sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit, ang pangungulila sa anak na hindi pa niya nakikita, at ang matinding pag-aalala para kay Arvin. Paano niya haharapin si Arvin? Paano niya sasabihin sa kanya na ang kanilang pangarap ay nauwi sa isang trahedya? Nawalan ng malay si Mara. Ang huling nakita niya ay ang nakanganga na bibig ni Estrella at ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang marahas na pintig ng kanyang puso na tila nagsasabing, wala na. Ang lahat ay wala na. Unti-unting nagbalik ang kanyang malay. Ang una niyang narinig ay ang mahinang tunog ng beep mula sa isang makina at ang bahagyang amoy ng gamot. Pagdilat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang puting kisame ng isang silid. Nasa ospital siya. Mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang huling nangyari, ang pagtulak ni Estrella, ang sakit, ang dugo. Gising na siya, Doc. Rinig niyang sabi ng isang nurse. Lumapit ang isang doktor na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Kumusta ang pakiramdam mo, Hija? Hindi sumagot si Mara. Sa halip, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang pabulong na tanong. Ang anak ko po? Nagkatinginan ng doktor at ang nurse. Ang katahimikan nila ang sumagot sa lahat. Nagpatuloy ang doktor, malumanay ang boses. Ikinagagalit ko, Hija. Hindi kinaya ng bata. Napakabata pa niya. Kailangan mong ngayong magpahinga at magpalakas. Parang may humiwa sa kanyang puso. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na. Hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Ang lahat ng pangarap nila ni Arvin ay naglaho na, kasama ng maliliit na pintig ng puso sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang sunod-sunod na pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya na ito kayang pigilan. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang kanyang hikbi na tila nagdadalamhati para sa isang buhay na hindi na niya makakasama. Dumating si Estrella kinabukasan, ngunit hindi para magbigay ng kalinga. Naku, Mara, kung hindi lang sana ikaw pinalalandi kay Arvin, hindi mangyayari ito. Bungad ni Estrella na tila walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Ngayon, wala na ang bata. Wala na rin ang lalaking yon. Sino ngayon ang magpapalamon sa'yo? Estrella, paano mo nasasabi yan? Bulong ni Mara, halos hindi makahinga. Nawalan ako ng anak. Hindi ka ba naaawa sa akin? Tiningnan lang siya ni Estrella ng isang matalim na tingin. Awa? Bakit ako maaawa? Gawa mo yan sa sarili mo. Sana nga, hindi ka na lang bumalik sa bahay. Gumuho ang lahat. Ang pag-asa na sana ay magkakaroon ng kahit kaunting habag si Estrella ay nawala na rin.
Ang bawat salita ni Estrella ay parang dagdag na saksak sa kanyang sugatan na puso. Bumaling siya sa bintana. Pilit na pinipigilan ang panibagong pagluha. Gusto niyang maging malakas, ngunit paano? Nanghihina ang kanyang buong katawan, pati na rin ang kanyang kaluluwa. Paglabas niya ng ospital, ang bahay na dati puno ng alaala ng ama niya ay tila mas lalong nanlamig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Wala si Arvin. Hindi niya pa nasasabi kay Arvin ang nangyari. Ilang beses niyang sinubukang tawagan, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-alala siya. Nag-alala siya sa kalagayan nito at paano ito tatanggapin ang masakit na balita. 1 linggo ang lumipas, tila bawat araw ay 1 taon. Bawat gabi, umiiyak siya ng tahimik, yakap-yakap ang unan na tila si Arvin. Napanaginipan niya ang anak nila, isang maliit na anghel na nakangiti sa kanya. Ang mga panaginip na ito ay nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa, ngunit sa kanyang paggising, bumabalik ang matinding sakit ng katotohanan. Isang hapon, habang naglalaba siya sa likod bahay, ang tanging paraan niya para makalimot panandalian, biglang dumating ang kapitbahay nilang si Aling Nena, humahangos at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Mara, narinig mo na ba ang balita? Sigaw ni Aling Nena. Halos hindi makahinga. Napahinto si Mara sa kanyang ginagawa. May kung anong masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Anong balita po, Aling Nena? Si Arvin! May aksidente raw! Nabitawan ni Mara ang kanyang labada. Ang buong mundo ay tila umikot. Ano po? Hindi po totoo yan. Nasaan po siya? Sa highway. Ang sabi. Grabe raw ang nangyari. Dali, puntahan mo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mara. Tumakbo siya ng walang humpay sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Bawat paghakbang ay parang may tumutulak sa kanya. Ang hangin ay tila bumubulong ng masasamang premonisyon. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas at hindi niya alam kung ito ay dahil sa pagtakbo o sa matinding takot na bumabalot sa kanya. Pagdating niya sa highway, bumungad sa kanya ang isang nakagigimbal na tanawin. Mga pulis, ambulansya, at maraming tao ang nagkukumpulan. Nakita niya ang isang sasakyan na halos hindi na makilala sa tindi ng pagkakabangga. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang makita niya ang isang katawan na nakahandusay sa kalsada, natatakpan ng puting tela. May isang pulis na lumapit. Ikaw ba ang kamag-anak ng biktima? Hindi siya makasagot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa katawan. Unti-unting lumapit si Mara. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang inalis ang puting tela. Ang kanyang Arvin. Ang kanyang Arvin na may duguan na mukha. Walang buhay ang mga mata. Ang kanyang mga labi na dati laging may matamis na ngiti ay ngayon ay nanlalamig at walang imik. Arvin! Arvin! Sigaw ni Mara at napaluhod sa tabi ng kanyang minamahal. Niyakap niya ng mahigpit ang malamig na katawan nito. Umiiyak ng walang tunog. Tanging hikbi at ang pagpintig ng kanyang pusong tila nawalan na ng direksyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ni Arvin. Bakit? Bakit mo ako iniwan, Arvin? Habang umiiyak siya, may kung anong matigas na bagay ang nahulog mula sa bulsa ng suot ni Arvin. Isang lumang kwintas na may pendant na nakaukit na A. Naalala niya. Ito ang kwintas na regalo ng ina ni Arvin sa kanya bago ito pumanaw. Isang sagradong bagay. Ang tanging nalalabi sa kanya ngayon ay ang kanyang Arvin na wala ng buhay at isang kwintas na puno ng alaala. Ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay durog na durog. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kanyang mundo. 1 taon ng walang patid na pagtangis, ng tahimik na pagdadalamhati. Ang tawa ay naging hikbi, ang ngiti ay naging pait. Si Mara, na dati puno ng pag-asa,
ay ngayoy anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata na dati kumikinang ay ngayoy puno ng lungkot, malalim at walang buhay. Bawat araw ay pare-pareho. Gigising, kakain ng kaunti, maglilinis at pagkatapos ay didiretso sa sementeryo. Sa ilalim ng isang lumang puno, sa tabi ng puntod ni Arvin at ng kanilang anak, na hindi niya man lang nasilayan, dito niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang damdamin. Binubulungan niya ang hangin, ikinukwento ang kanyang mga pighati, ang kanyang pangungulila. Arvin? Bulong niya habang hinahaplos ang lapida. Napakasakit pa rin. Parang kahapon lang ang lahat. Sana narito ka. Ang kwintas ni Arvin, ang tanging alaala na naiwan sa kanya, ay laging nasa leeg niya. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal na minsan niyang pinanghawakan. Ito ang kanyang pampasigla, ngunit ito rin ang nagpapabigat sa kanyang puso. Ang bahay naman ay tila nakikisabay sa kanyang kalungkutan. Lalo itong lumamig at nanahimik. Si Estrella na dati laging nagbubunganga ay ngayoy nakaratay na sa kama. Isang malubhang sakit ang dumapo sa kanya at mabilis siyang nanghina. Ang katawan niya na dati punong-puno ng lakas at panunugis ay ngayoy tila isang tuyong sanga, payat at walang buhay. Para kay Mara, ang sakit ni Estrella ay hindi niya nagaanong nararamdaman. Ang sariling pighati niya ay mas malaki pa sa anumang awa na kaya niyang ibigay. Ngunit, sa kabila ng lahat ng masamang ginawa ni Estrella sa kanya, si Mara pa rin ang umaalalay. Siya ang nagpapainom ng gamot, nagpapakain, at naglilinis sa ina-inahan. Tila, sa kabila ng lahat, may maliit pa ring parte ng kanyang puso ang kumikilala sa dugong nagdurugtong sa kanila. Isang hapon, habang nagpapainom si Mara ng tubig kay Estrella, nagkaroon ng kakaibang kislap sa mga mata ng matanda. Hindi ito ang galit na kislap na madalas niyang nakikita. Ito ay tila halo ng takot, hapis, at isang matinding bigat. Pinilit ni Estrella na humawak sa kamay ni Mara at ang init ng kanyang balat ay tila nagsasabing may importante siyang sasabihin. Mara, mahinang sabi ni Estrella. Halos hindi na marinig. Lapitan mo ako, anak. Napakunot ang noo ni Mara. Bihira siyang tawagin ni Estrella na anak. Laging Mara o babae. Ang boses ni Estrella ay puno ng panlulumo at may kung anong bahid ng pagsisisi. Lumapit si Mara. Lumuhod sa tabi ng kama ni Estrella. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamay ng matanda sa kanyang braso. Patawarin mo ako, Mara. Pabulong na sabi ni Estrella at bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Napakaraming kasalanan ko sa'yo. Hindi umimik si Mara. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang ito ay hindi niya inaasahan. May kailangan kang malaman. Patuloy ni Estrella, nahihirapan sa bawat pagbigkas. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako kay Mara. Tila may mahalaga siyang mensahe na kailangan niyang iparating bago ang lahat. Ang pagkamatay ni Arvin? Hindi aksidente, Mara. Si Amihan. Ang tunay mong ina. Natigilan si Mara. Ang kanyang hininga ay tila biglang huminto. Ang mga salita ni Estrella ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mabilis na nag-e-echo. Ang nanlalamig na katawan ni Arvin, ang kanyang siping na walang laman, ang puntod ng kanilang anak. Ang lahat ng pighati ay tila bumalik ng sabay-sabay. Ano po ang sinasabi niyo? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagkabigla ay humalo sa matinding takot. Ngunit bago pa man makasagot si Estrella, umubo ito ng malakas. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay tila gusto pang sabihin ang lahat ng lihim bago ang lahat. Pilit na kinapitan ni Estrella ang kamay ni Mara habang ang kanyang hininga ay unti-unting bumibigat. Si Amihan, ang tunay mong ina.
Muling sambit ni Estrella, ang mga salita ay naputol-putol. Ginawa niya para sa pamilya niya itago ang sikreto. Si Arvin, anak ng lalaking dati niyang mahal. At pagkatapos nito, naputol ang hininga ni Estrella. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat. Tila may gusto pa siyang sabihin. Ang kanyang kamay ay unti-unting lumuwag mula sa pagkakahawak kay Mara. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Patay na si Estrella, ngunit ang mga huling salita ni Estrella ay nanatili sa isip ni Mara na parang isang malamig na pako na tumutusok sa kanyang utak. Si Amihan, ang kanyang ina, ang may sala sa pagkamatay ni Arvin, at si Arvin, anak ng lalaking minahal ng kanyang ina. Ang mga lihim na ito ay tila isang balumbon ng karayom na biglang bumulaga sa kanya. Ang tahimik na pagtangis ni Mara ay napalitan ng isang malalim at naguguluhan na paghinga. Ang kanyang mundo, na akala niya'y wala nang mas isasakit pa, ay unti-unting bumubuo ng panibagong bangungot. Ang kamatayan ni Estrella, ang mga huling salita niya. Ang lahat ay tila isang nakakabinging ingay sa isip ni Mara. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat, ngunit may isang bagay siyang sigurado. Ang kanyang buhay ay muling magbabago. Hindi na siya ang Mara na tahimik na nagdadalamhati. Ngayon, may bagong apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Ang apoy ng paghahanap ng katotohanan. Amihan, ang tunay mong ina. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa kanyang isip. Ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, ang iniwan siya, ang gumawa ng karumaldumal na bagay kay Arvin, hindi ito makapaniwala. Paano? Bakit? Pagkatapos ng libing ni Estrella, na siya lamang ang dumalo, umuwi si Mara sa bahay na may mabigat na puso, ngunit may matinding pagpupunyagi. Hindi niya maaring baliwalain ang mga huling salita ni Estrella. May dapat siyang gawin. Simula noon, sa mga oras na hindi niya inaalagaan ang puntod ni na Arvin at ng kanilang anak, ginugugol niya ang oras sa paghahanap ng impormasyon. Sa panahon ngayon, madali nang maghanap ng balita sa internet. Pinilit niyang alalahanin ang mga pira-pirasong sinabi ni Estrella. Amihan, pamilya niya, sikreto, lalaking dati niyang minahal. Nagsimula siya sa paghahanap sa pangalang Amihan sa mga lumang pahayagan online. Hindi nagtagal, isang pangalan ang lumabas. Amihan de la Cruz, isang prominenteng babae mula sa isang kilalang pamilya na nagmamay-ari ng malalaking kumpanya sa Maynila. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Nakikita sa mga lifestyle magazine at balita tungkol sa matagumpay na negosyante. Isang babaeng may elegante at makapangyarihang aura. Ito ba ang kanyang ina? Ang babaeng ipinanganak siya, pagkatapos ay iniwan. Nakaramdam si Mara ng isang kakaibang halo ng galit, sakit, at pagkamangha. Ang Amihan, na nakikita niya sa mga larawan, ay malayo sa ina na kanyang inilarawan sa isip. Isang babaeng malambing, puno ng pagmamahal. Ngunit ang Amihan na ito ay tila isang diyosa ng yelo, malamig at walang damdamin. Sa isang artikulo, nabanggit ang kasal ni Amihan sa isang mayamang negosyante, si Don Enrique de Leon. Binasa ni Mara ang bawat detalye, naghahanap ng anumang koneksyon sa sinabi ni Estrella. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isa pang artikulo tungkol sa isang malaking eskandalo noon. Isang pagbagsak ng isang kumpanya na pag-ari ng isang rising star sa mundo ng negosyo. Si Marco Reyes. Hey Marco Reyes. Ito ba ang lalaking tinutukoy ni Estrella? Ang lalaking dati niyang minahal. Ayon sa artikulo, si Marco Reyes ay kasintahan ni Amihan bago pa man ito makipag-ugnayan kay Don Enrique. Ang kanyang kumpanya ay biglang nagkaroon ng matinding problema na nauwi sa pagkalugi at pagkamatay niya sa isang aksidente. Ang lahat ng koneksyon niya kay Amihan ay biglang nawala pagkatapos ng insidente. May kung anong kutob si Mara na mayroong higit pa sa simpleng aksidente
ang nangyari kay Marco Reyes. Biglang bumalik sa kanyang isip ang kwintas ni Arvin, ang kwintas na may letrang A na bigay ng ina ni Arvin. Kung si Arvin ay anak ni Marco Reyes at si Marco Reyes ay minahal ni Amihan, hindi. Hindi maaaring maging totoo to. Bulong niya sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang matinding panginginig. Ang mga piraso ay unti-unting nagkakakonekta. Kung si Arvin ay anak ni Marco Reyes at si Marco Reyes ay minahal ni Amihan at si Amihan ay ang kanyang ina at pinatay ni Amihan si Arvin para itago ang kanilang relasyon. Ibig sabihin, si Arvin ay kapatid niya sa ina. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang ama ng kanyang anak, ay kapatid niya, umiling-iling si Mara. Hindi niya matanggap. Mas masakit pa ito sa anumang sakit na naramdaman niya dati. Ang pag-ibig niya kay Arvin ay isang malaking kasalanan kung totoo ang lahat. Ang kanilang anak, kung totoo ito, ang anak nila ay isang produkto ang insesto. Hindi! Sigaw ni Mania at ibinato ang laptop sa sahig. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit ng nakaraang pagdadalamhati, kundi dahil sa matinding pagkadismaya at galit sa isang katotohanan na tila ayaw siyang bitawan. May isang partikular na larawan sa isang lumang magasin ang nakatawag ng kanyang pansin. Si Amihan de la Cruz, nakangiti ng matamis, katabi niya ang kanyang asawang si Don Enrique. Ngunit sa likod ng mga ito, sa background, ay may isang lalaki na tila pamilyar. Isang lalaking may pino at matikas na tindig na halos kapareho ng mukha ni Arvin, ngunit mas matanda at may seryosong tingin. Ang lalaki sa larawan ay tila nagtatago sa anino, ngunit hindi mapagkakaila ang pagkakahawig. Si Arvin, bulong niya. Hindi iyon si Arvin, ngunit ang kanyang mukha, parang pinagbiyak na bunga. Ito ba ang kanyang ama? Si Marco Reyes? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit niyang pagdikit-dikitin ang mga pira-piraso ng impormasyon. Ang kwintas ni Arvin, ang mga salita ni Estrella, ang mga artikulo sa internet, at ang larawang ito. Ang lahat ay tila humahantong sa isang nakakagulat na katotohanan. Ang kanyang ina, isang makapangyarihang negosyante, ay isang mamamatay tao. At ang pag-ibig niya kay Arvin ay biktima ng kanyang mga lihim. Ang mga salita ni Estrella, ang mga balita sa internet, ang larawan ni Amihan at ni Marco Reyes, lahat ng ito ay nagtulak kay Mara sa isang misyon. Hindi na siya makapagpahinga. Ang kanyang pighati ay napalitan ng matinding galit at pagkauhaw sa katarungan. Kailangan niyang patunayan ang lahat. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan para kay Arvin, para sa kanilang anak. Nagsimula si Mara sa pinakamalapit na tao kay Arvin, ang kanyang tita Meding. Si Aling Meding, kapatid ng namayapang ina ni Arvin, ay naninirahan pa rin sa lumang bahay malapit sa kanila. Isang babaeng tahimik, ngunit may malalim na pagmamahal kay Arvin. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na si Mara sa bahay ni Aling Meding. Nakita niya ang matanda na nagdidilig ng halaman. May bahid pa rin ng lungkot sa mukha ni Aling Meding sa tuwing nababanggit si Arvin. "Magandang umaga po, Aling Meding," bati ni Mara na may ngiti kahit masakit sa kalooban. "Mara, hiha, ang aga mo," sagot ni Aling Meding, gulat ngunit masaya na makita siya. "Kumusta ka na? Parang pumayat ka, Hija." "Ayos lang po, Aling Meding. May gusto lang po akong itanong sa inyo." Naramdaman ni Mara ang bigat ng mga salita na sasabihin niya. Dahan-dahan niyang sinimulang tanungin ang tungkol sa ama ni Arvin, si Marco Reyes. Nagulat si Aling Meding sa kanyang mga tanong, ngunit unti-unting lumambot ang kanyang mukha. "Si Marco? Ang kapatid ko. Si Marco ay isang napakabait na tao, Mara. Napakatalino at masipag. May pangarap siyang tulungan ang pamilya namin.
Pero huminga ng malalim si Aling Meding. Bigla na lang siyang naglaho, kasama ng kanyang kumpanya. Ang sabi, aksidente raw. Pero may kakaiba sa mga panahong yon. Ikinuwento ni Aling Meding kung paano biglang nagbago ang buhay ni Marco matapos makilala ang isang mayamang babae na hindi binanggit ang pangalan, ngunit batid ni Mara na si amihan yon. Sinabi rin ni Aling Meding na bago ang kanyang aksidente, maraming taong humahabol kay Marco, nagbabanta. At may mga dokumentong pilit hinahanap sa kanya. May mga sinasabi rin siyang lihim noon na kapag nabunyag, marami raw ang madadamay. Dagdag ni Aling Meding, malalim ang tingin, pero namatay siya. At ang lahat ng iyon ay nabaon sa limot. Nang magpaalam si Mara, may isa pang bagay siyang narinig mula kay Aling Meding. May lumang kahon si Arvin sa kanyang silid, mga lumang gamit niya. Siguro, nandoon pa rin ang mga alaala ng ama niya. Nagkaroon ng pag-asa si Mara. Salamat sa Diyos at hindi pinabayaan ni Aling Meding na may makialam sa mga gamit ni Arvin. Mabilis siyang umuwi at hinanap ang lumang kahon sa silid ni Arvin. Hindi nagtagal, nakita niya ito sa ilalim ng kama, puno ng alikabok. Pagbukas ng kahon, bumungad sa kanya ang mga lumang larawan, mga sulat at ilang lumang libro. Nakita niya ang mga larawan ni Arvin noong bata pa, kasama ang kanyang ama. Walang duda, si Marco Reyes ang ama ni Arvin. Napakalinaw ng pagkakahawig. Habang naghahalongkat, nakakita si Mara ng isang makapal na sobre. Sa loob nito ay mga lumang business documents at isang sulat na may petsang ilang araw bago ang aksidente ni Marco Reyes. Ang sulat ay para sa isang kaibigan at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ito. Kaibigan! Nabitawan ni Mara ang sulat. Anak? May anak sila? At pinaglaruan ni amihan si Marco? At pinagtangkaan na niyang patayin si Marco para itago ang mga katiwalian? Parang bomba ang sumabog sa kanyang isip. Si Arvin! Si Arvin ang tinutukoy ni Marco na anak nila amihan. Kaya pala pinatay ni amihan si Arvin dahil siya ang buhay na patunay ng lahat ng kasinungalingan ni amihan. At si Estrella, alam niya ang lahat. Napaupo si Mara, humihinga ng malalim. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa galit at matinding determinasyon. Kailangan niyang ilabas ito. Paglabas niya ng bahay para bumili ng makakain, may kung anong pakiramdam siyang may nakasunod sa kanya. Pinilit niyang maging kalmado, ngunit ang kanyang mga balahibo ay tumindig. Pakiramdam niya, may nakatitig sa likuran niya. Bumaling siya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang ordinaryong mga tao. Pero ang pakiramdam ay hindi nawala. Tila isang anino ang sumusunod sa bawat paghakbang niya. Pagbalik niya sa bahay, agad niyang nilock ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahanda ng hapunan. Ang lahat ng ito ay masyadong totoo. Ang kapangyarihan ni amihan ay malawak. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matigas, at boses lalaki. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman, Mara Belmonte. Nalaglag ang cellphone ni Mara sa sahig. Ang kanyang puso ay tila tumalon mula sa kanyang dibdib. Hindi lang siya ang nakakaalam. May ibang tao na nakakaalam na nag-iimbestiga siya. At hindi lang sila basta nakakaalam, alam din nila ang pangalan niya. Ang banta ay malinaw at matindi. Ang laban na ito ay hindi magiging madali. Hindi lang isang mamamatay tao ang kalaban niya, kundi isang buong pamilya na may kapangyarihan at impluwensya. Ang banta sa telepono ay nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Tungkol na rin ito sa kanyang kaligtasan. Ngunit imbis na matakot,
Mas nagkaroon si Mara ng matinding determinasyon. Kung may takot man, ito ay nabalutan ng galit. Ang mga lihim na ito ay kailangan ng mabunyag. Mabilis niyang pinulot ang cellphone at tumakbo sa banyo, siniguradong sarado ang pinto. Kailangan niyang mag-isip. Sino ang tumawag? Paano nila nalaman ang ginagawa niya? Ang mga tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, nagbibigay ng panibagong takot. Ngunit may isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang papel ni Estrella. Kung alam ni Estrella ang lahat, bakit niya ginawa ang mga bagay na yon? Bakit niya itinago? Bakit siya naging tila halimaw sa kanya? Ang mga salitang, "Patawarin mo ako, Mara," ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kailangan niyang balikan ang mga alaala, ang mga huling sandali ni Estrella. Ang pagtulak, ang pagdaing ng matanda, ang kanyang tingin na puno ng takot. Hindi ito ang tingin ng isang masamang tao. Ito ay tingin ng isang taong nasa matinding pangamba. Kinabukasan, bumalik si Mara sa sementeryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sa puntod ni Arvin at ng kanilang anak siya pumunta. Nagpunta rin siya sa puntod ni Estrella. Tahimik siyang umupo. Pinagmamasdan ng lapida. "Estrella," bulong niya. Ang kanyang boses ay tila na puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako. Naintindihan na kita ngayon. Sinusubukan kong intindihin ka." Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon. Ang araw ng kanyang pagkahulog. Flashback. Nagkakagulo sila ni Estrella. Nagagalit si Estrella dahil gabi na siyang umuwi. Ang mga salita ng inainahan ay tila suntok sa kanyang kalooban. "Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ka ba nahiya sa mga kapitbahay?" Sigaw ni Estrella habang namumula ang mukha sa galit. "Wala po kayong pakialam. May sarili na po akong buhay." Sagot ni Mara, puno rin ng galit. Ngunit alam niya, may sikreto siyang dala. Ang pagbubuntis niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Estrella. Hindi dahil sa kanyang sagot, kundi sa kanyang tiyan. Parang nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang ekspresyon ay naging halo ng takot at pagkabigla. "Pubuntis ka?" Pabulong na tanong ni Estrella. Ang boses ay nanginginig. Hindi ito galit, kundi matinding takot. Nagulat si Mara. Paano niya nalaman? Hindi niya pa nasasabi kahit kanino. Napakabilis mag-isip ni Estrella. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Estrella. Parang may pumulupot na ideya sa kanyang isip. Ang kanyang tingin ay lumamig. Ngunit mayroong matinding pagkadesperado. Parang may isang desisyon siyang ginawa. "Ang gulo mo," sigaw ni Estrella at walang sabi-sabing tinulak siya. Nalaglag si Mara, naramdaman niya ang sakit at ang pagdaing ng kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, nakita niya ang mukha ni Estrella. Hindi ito masaya. Hindi ito masama. Ito ay puno ng sakit, ng pagsisisi at ng matinding takot. "Pipatawarin mo ako, Mara," bulong ni Estrella bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay. Ang mga salitang yon ay hindi niya naintindihan noon. Ngayon, malinaw na ang lahat. End flashback. Naramdaman ni Mara ang kirot sa kanyang puso. Hindi siya sinaktan ni Estrella dahil sa galit. Sinaktan siya ni Estrella para protektahan siya. Sinusubukan lang ni Estrella na iligtas siya mula sa isang mas malaking kapahamakan. Ang takot sa mukha ni Estrella ay hindi para sa kanya, kundi para kay Mara. Naalala niya ang mga salita ni Estrella. Ginawa niya. Para sa pamilya niya. Itago ang sikreto. Si Arvin, anak ng lalaking dati niyang mahal. At kung totoo ang lahat ng yon, alam ni Estrella na kapag nalaman ni Amihan na buntis si Mara sa anak ni Arvin, mas matindi ang gagawin ni Amihan dahil si Arvin ang buhay na ebidensya ng pagtataksil at katiwalian ni Amihan. Kung may anak pa si Arvin kay Mara, mas lalo itong magiging malaking banta sa posisyon ni Amihan. Tumulo ang luha ni Mara, hindi dahil sa galit kay Estrella,
kundi dahil sa pag-unawa. Ang ina-inahan na kinamuhian niya ay ang nagbigay proteksyon sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang tila kasamaan ni Estrella ay isang maskara lamang upang ilayo siya sa mas matinding kapahamakan na dulot ng kanyang tunay na ina. May naalala pa siyang sinabi ni Estrella, "At ang ama mo, hindi siya basta namatay sa aksidente." Nagkaroon ng panibagong kislap sa mata ni Mara. Kung totoo ang lahat, ang pagkamatay ng kanyang ama ay konektado rin sa mga lihim ni Amihan. Ito ay isang network ng kasinungalingan at krimen na bumabalot sa kanilang pamilya. Tumayo si Mara mula sa puntod ni Estrella. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pagsisisi, pag-unawa, at matinding determinasyon. Ngayon, malinaw na ang kanyang misyon. Hindi na lang ito para kay Arvin at sa kanilang anak. Ito ay para rin kay Estrella at sa kanyang ama. Para sa lahat ng biktima ng kasinungalingan ni Amihan. Kinuha niya ang cellphone niya. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong may kapangyarihan at kaalaman para labanan ng isang Amihan de la Cruz. Hindi niya ito kayang mag-isa. Ang banta sa telepono ay isang paalala na ang mga kalaban niya ay hindi matatatawaran. Habang naglalakad siya papalayo sa sementeryo, naramdaman niya ang malamig na hangin na yumayakap sa kanya. Tila ba ang kaluluwa ni na Arvin, ng kanilang anak, at ni Estrella ay sumusubaybay sa bawat hakbang niya. Hindi na siya mag-iisa. Ang bigat ng mga lihim na nabunyag ay tila isang malaking bato na dumagan sa balikat ni Mara. Ngunit sa bawat bigat, may katumbas na lakas na nagmumula sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang babaeng duwag at madaling apihin. Siya ay isang ina na naghahanap ng katarungan para sa kanyang pamilya. Siya ay isang anak na lumalaban para sa kanyang mga magulang. Ang kanyang unang hakbang ay humanap ng tulong. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang isang Amihan de la Cruz, isang babaeng may malawak na impluensya at koneksyon. Kailangan niya ng kaalyado. Isang taong may kakayahang kalabanin ng kapangyarihan. Naalala niya ang mga lumang kaso na nabanggit sa ilang artikulo tungkol sa pamilya Amihan. Mga kasong bigla na lang nawala o ibinasura. Sa mga kasong yon, isang pangalan ang laging lumalabas bilang abogado ng mga naaapi, si Attorney Ramon Ramos. Isang respetadong abogado, kilala sa kanyang integridad at tapang na lumaban sa mga malalaking tao. Kahit kinakabahan, naghanap si Mara ng contact information ni Attorney Ramos. Kinabukasan nandoon na siya sa opisina nito sa Maynila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay siya sa waiting area. Pagpasok niya sa opisina ni Attorney Ramos, bumungad sa kanya ang isang matikas at matalinong lalaki. May edad na ngunit may matalas na tingin. "Magandang umaga po, Attorney Ramos." Bati ni Mara, halos pabulong. "Mara Belmonte? Tama ba?" Tanong ni Attorney Ramos habang tinitingnan ang kanyang appointment slip. "Umupo ka, Hija. Ano ang maipaglilingkod ko?" Sinimulan ni Mara ang kanyang kwento mula sa simula. Ang kanyang malungkot na buhay sa ilalim ni Estrella, ang pag-ibig niya kay Arvin, ang kanyang pagbubuntis, ang pagtulak ni Estrella, ang say-tie, ang pagkamatay ni Arvin, at pagkatapos, ang mga huling salita ni Estrella, ang pagbubunyag kay Amihan, ang mga lihim tungkol kay Marco Reyes, at ang pagtatago ng lahat ng ito. Ipinakita rin niya ang sulat ni Marco Reyes na nahanap niya sa kahon ni Arvin. Tahimik na nakinig si Attorney Ramos. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at paminsan-minsan ay napapakunot ang kanyang noo. Nang matapos si Mara, huminga ng malalim si Attorney Ramos. "Malalim ang kasong ito, Hija," sabi ni Attorney Ramos. "Matagal na akong nag-iimbestiga sa pamilya de la Cruz. Marami na silang tinakpan na krimen. Ngunit wala kaming sapat na ebidensya para kalabanin sila. Pero ngayon po, mayroon na tayo, Attorney Ramos,"
sabi ni Mara, puno ng determinasyon. May sulat po si Marco Reyes, may mga lumang artikulo, at may mga salita po si Estrella na magpapatunay sa lahat. Hindi sapat ang sulat na yan sa korte, Mara. Ang mga artikulo ay matagal na at maaaring sabihin nilang paninira lamang. Paliwanag ni Attorney Ramos. Kailangan natin ng mas solidong ebidensya. Ngunit naniniwala ako sa iyo, Hija. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Mara. Sa wakas, mayroon siyang kaalyado. Kung gayon po, handa po akong gawin ang lahat para mahanap ang ebidensyang yon. Agad na nagsimula ang kanilang paghahanap. Ginabayan ni Attorney Ramos si Mara sa kung ano ang mga kailangan nilang hanapin. Sinubukan nilang itrace ang mga dating empleyado ni Marco Reyes o sino mang posibleng nakakaalam ng mga lihim ni Amihan, ngunit parang may pader na humaharang sa kanila. Ang bawat hakbang ay puno ng pagsubok. Hindi nagtagal, naramdaman nila ang presensya ni Amihan. Nagkaroon ng mga aksidente na nangyari sa paligid ni Mara. May kotse na halos makabanggaan siya. May mga taong biglang nagbabanta sa kanya sa daan. At isang gabi, may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Ngunit pagbukas niya ay wala namang tao. Isang araw, habang nag-iimbestiga sila sa opisina ni Attorney Ramos, nakatanggap siya ng isang balita na nagpatindig ng kanyang balahibo. Attorney Ramos, may masamang balita ako. Sabi ng kanyang secretary na putlang-putla ang mukha. Ang bahay ni Aling Meding, nasunog po kagabi. Nabitawan ni Mara ang hawak niyang kape, si Aling Meding, ang tanging koneksyon niya sa nakaraan ni Arvin. Aling Meding, maayos po ba siya? Sa kasamaang palad, Hija, wala na siya. Sagot ni Attorney Ramos, malungkot ang boses. Ang mga dokumento sa bahay niya, kasama ng mga gamit ni Arvin ay nawala rin. Naramdaman ni Mara ang matinding sakit at pagkabigo. Ang kanyang huling pag-asa ng ebidensya ay nawala na. Pinatay nila si Aling Meding. Pinatay nila ang kanyang pamilya. At ngayon, wala na siyang matibay na hawak. Wala na, Attorney Ramos. Sabi ni Mara, ang kanyang boses ay tila wala ng buhay. Wala na tayong ebidensya. Umiling si Attorney Ramos. Hindi. Hindi tayo susuko, Mara. Ito ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawalan ka ng pag-asa. Ngunit mas lalo lang nitong pinatutunayan na totoo ang iyong sinasabi. Mas lalong ibig sabihin, mayroon silang itinatago. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Attorney Ramos, naramdaman ni Mara ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang pader ng kapangyarihan ni Amihan ay tila napakataas at siya ay isang maliit na langgam na pilit na umaakyat. Ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting lumalamlam. Si Amihan ay tila isang anino na laging nakasunod at ang bawat hakbang niya ay tila nakasalalay sa balanse. Ang laban na ito ay tila imposible. Ang pagkasunog ng bahay ni Aling Meding at ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding dagok kay Mara. Parang nawalan siya ng isa pang bahagi ng kanyang pag-asa. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, isang bagong liwanag ang sumisikat. Ang mga katapangan ni Arvin, ni Estrella at ngayon ni Aling Meding ay nagbigay inspirasyon sa kanya na huwag sumuko. Hindi, Attorney Ramos, sabi ni Mara, tumindig mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panibagong determinasyon. Hindi tayo susuko, mas lalong ibig sabihin nito, mayroon silang kinakatakutan. Kung wala silang tinatago, hindi nila gagawin ito. Napangiti si Attorney Ramos. Iyan ang gusto kong marinig, Hija. May naiisip akong isa pang paraan. Kung hindi natin sila malalabanan sa korte sa ngayon, marahil ay kaya nating ilabas ang kwento sa publiko. Ang pressure ng media ay malaking banta sa mga taong may mataas na posisyon. Ngunit may isang problema. Walang sapat na ebidensya na hawak si Mara para maging kapanipaniwala sa publiko, lalo na laban sa isang Amihan de la Cruz. Kailangan pa rin nila ng isang konkretong patunay. Habang nag-iisip sila, biglang tumunog ang telepono ni Attorney Ramos.
Ang tawag ay mula sa isang hindi inaasahang source. Attorney Ramos, may isang taong gustong kumausap sa'yo. Sabi niya, may mahalaga siyang impormasyon tungkol kay Amihan de la Cruz, sabi ng sekretarya. Sino siya? Tanong ni Attorney Ramos. Sabi niya, siya raw ang dati mong kliyente na naipit din sa pamilya de la Cruz noon, si Mr. Reyes, Andres Reyes. Nagkatinginan si Attorney ni Ramos at Mara. Si Andres Reyes, ang pangalan na yon ay pamilyar. Ito ay ang panganay na kapatid ni Marco Reyes, ang ama ni Arvin. Si Andres ay matagal nang nawala at ang sabi-sabi ay umalis ng bansa dahil sa takot. Mabilis silang nagtungo sa isang ligtas na lugar na pinili ni Andres Reyes. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang isang lalaking may malalim na mga mata at mukhang pinahirapan ng buhay. Ngunit sa kanyang tingin, mayroong matinding determinasyon. Attorney Ramos, Mara, bati ni Andres, malungkot ang kanyang nanggiti. Patawarin niyo ako sa pagtatago ko. Matagal na akong takot, pero hindi ko na kayang manahimik. Ikinuwento ni Andres ang lahat. Kung paano siya pinilit umalis ng bansa ni Amihan at kung paano rin niya pinilit ang kanyang kapatid na si Marco na ibigay ang lahat ng dokumento kay Amihan. Ngunit bago pa man mamatay si Marco, may inihanda ito, isang huling baraha. May isang kopya ng lahat ng dokumento si Marco, sabi ni Andres. Mga ebidensya ng katiwalian ni Amihan, mga transaksyon na magpapatunay na pinabagsak niya ang kumpanya ni Marco, at ang mga papeles na magpapatunay na si Arvin ang anak nila Amihan at Marco. Itinago niya ito sa isang ligtas na lugar. Hindi ko alam kung saan. Ngunit alam kong may isang taong pinagkakatiwalaan si Marco na nakakaalam kung nasaan iyon. Sino? Tanong ni Mara, halos hindi makahinga. Ang driver ni Marco, si Manong Jose, sagot ni Andres. Siya lang ang lubos na pinagkakatiwalaan ng kapatid ko. Agad na hinanap ni Mara at Attorney Ramos si Manong Jose. Matagal na itong nagretiro at naninirahan sa isang liblib na probinsya. Hindi naging madali ang paghahanap, ngunit sa tulong ni Andres, natunto nila ito. Si Manong Jose ay isang matandang lalaki na may mapayapang mukha. Nagulat siya nang makita si Mara at Attorney Ramos. Ikinuwento nila ang lahat. Alam ko na may araw na darating na lalabas ang lahat, sabi ni Manong Jose. Malungkot ang kanyang mga mata. Pinangakuan ko si Marco na itatago ang lahat hanggat hindi pa ligtas na ilabas. Ngayon, sa wakas, ligtas na para sa hustisya ni Arvin at Marco. Itinuro ni Manong Jose ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay isang kahon. Sa loob ng kahon ay naroon ang mga dokumento, mga kontrata, bank statements, mga lihim na emails, at isang kopya ng birth certificate ni Arvin na nagpapatunay na si Amihan de la Cruz ang kanyang ina. At mayroon ding lumang tape recorder. Sa loob nito, isang recording ng usapan ni Amihan at Marco kung saan inamin ni Amihan ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, Manong Jose, sabi ni Mara habang umiiyak. Salamat po. Maraming salamat. Sa wakas, hawak na nila ang ebidensya. Ang hindi kayang itago na katotohanan, kinabukasan, isang press conference ang ginanap sa tanggapan ni Attorney Ramos. Sa harap ng mga kamera at reporters, buong tapang na iniharap ni Mara ang lahat ng ebidensya, ang sulat ni Marco, ang birth certificate ni Arvin, ang mga dokumento ng katiwalian ni Amihan, at ang recording. Ang lahat ay ipinahayag, malinaw at buo. Umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas ang balita. Ang iskandalo ng Amihan de la Cruz, ang prominenteng negosyante, ay lumabas sa lahat ng pahayagan at balita. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay ngayoy simbolo ng kasinungalingan at krimen. Sa isang malaking screen sa press conference, ipinakita ang mukha ni Amihan de la Cruz. Ang kanyang dati kalmado at makapangyarihang mukha ay unti-unting napalitan ng gulat, takot,
at matinding galit. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Ang press conference ay parang isang malakas na bagyo na sumalanta sa buong bansa. Ang mga lihim ni Amihan de la Cruz na matagal nang nakabaon ay lumabas na sa wakas. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Ang katarungan na matagal nang pinagkait ay unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Hindi nagtagal. Umaksyon ang mga awtoridad. Si Amihan de la Cruz at ang kanyang mga kasabwat kasama na ang mga taong nagpanggap na aksidente ang pagkamatay ni Arvin at Marco ay inaresto. Ang kanyang mukha na dati laging nasa mga magazine at billboard ay ngayoy nasa lahat ng balita. Suot ang orange na damit ng bilanggo. Si Mara, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay nakaramdam ng isang kakaibang halo ng emosyon. Mayroon siyang kasiyahan dahil sa wakas ay nakamit na niya ang hustisya. Ngunit mayroon ding lungkot dahil sa kabila ng lahat, ang babaeng nakakulong ay ang kanyang ina. Ang ina na hindi niya nakilala, ngunit ang nagbigay buhay sa kanya. Isang araw, bago ang huling paglilitis, nagpasya si Mara na bisitahin si Amihan sa kulungan. Isang desisyon na hindi niya inaasahan na gagawin. Gusto niyang makita ang babae, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang ina. Gusto niyang malaman kung meron bang kahit kaunting pagsisisi sa kanyang puso. Pagpasok niya sa visitation area, bumungad sa kanya ang isang amihan na malayo sa kanyang nakita sa mga larawan. Wala na ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang perpektong ayos. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Amihan, walang bahid ng anumang pagsisisi. Nasisiyahan ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Hindi sumagot si Mara. Sa halip, tiningnan niya lang ang ina. Hinahanap niya ang kahit katiting na bakas ng pagsisisi, ng pagmamahal, o kahit anong emosyon na magpapatunay na mayroon pa ring pusong tumitibok sa loob ng babaeng ito. Ngunit wala. Ang nakikita lang niya ay galit at pagmamataas. Hindi ako naparito para makipag-away, mahinahong sabi ni Mara. Naparito ako para itanong kung bakit. Bakit mo nagawa ang lahat ng ito? Para sa pera? Para sa kapangyarihan? Tumawa si Amihan, isang tawang mapakla at walang saya. Hindi mo maiintindihan, Mara. Lumaki ka sa hirap. Hindi mo alam kung gaano kahirap itayo ang isang pangalan, isang imperyo, at hindi ko hahayaang sirain yun ng isang pagkakamali mula sa nakaraan. Isang pagkakamali? Bulong ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ang pagkamatay ni Arvin, ni Marco Reyes, ni Aling Miding, lahat ng yon, isang pagkakamali lang para sa'yo. Sila ang humadlang sa akin, sigaw ni Amihan. Kung hindi sila naging banta, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Doon na pagtanto ni Mara na wala na siyang mapapala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na magbabago. Ang kanyang puso ay naging bato na, matigas at walang pakiramdam. Walang pagsisisi. Walang pagmamahal. Tumayo si Mara. Sana, sa paglipas ng panahon, makita mo ang halaga ng buhay na kinuha mo. At sana, mapatawad ka ng Diyos dahil ako, pinapatawad na kita. Natigilan si Amihan. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito. Pagpapatawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, sabi ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pinapatawad kita para sa sarili ko, para makalaya ako sa galit at sakit na idinulot mo, para sa wakas, makapamuhay ako ng payapa. Tinalikuran ni Mara si Amihan at lumakad papalayo. Hindi na niya narinig ang sagot ng ina, ngunit naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang
paglimot sa kasalanan. Ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Kinabukasan, hinatulan si Amihan at ang kanyang mga kasabwat ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang hustisya ay naibigay na. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Mara sa sementeryo. Una niyang pinuntahan ang puntod ni Estrella. "Estrella!" bulong niya habang inilalatag ang isang bungkos ng puting bulaklak. "Salamat sa lahat. Salamat sa pagprotekta mo sa akin. Sa paraang alam mo, pinapatawad na kita sa lahat ng sakit. Sana, matahimik ka na." Pagkatapos, lumapit siya sa puntod ni Arvin at ng kanilang anak. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na lapida. "Arvin, mahal ko," sabi niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. "Tapos na ang lahat. Nakamit na natin ang hustisya. Sana, masaya ka na kung nasaan ka man. Huwag kang mag-alala sa akin. Magiging matatag ako para sa'yo at para sa ating anak." Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa kanyang mukha, tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Mara ang kapayapaan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Ang mga sugat ay unti-unti nang naghihilom. Nagsimula si Mara ng isang bagong kabanata. Ginamit niya ang perang nakuha mula sa mga ari-arian ni Marco Reyes na ipinamana sa kanya bilang nag-iisang tagapagmana ni Arvin para magtayo ng isang maliit na foundation, isang pundasyon para tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso at inhustisya. Natagpuan niya ang isang bagong layunin sa buhay. Ang kanyang mga pinagdaanan ay naging inspirasyon para tulungan ang iba. Ang kanyang sakit ay naging lakas. Ang kanyang paglalakbay ay mahirap at puno ng luha. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng dating mahina at duwag ay naging isang simbolo ng katatagan at pag-asa. Ang kanyang pagpapatawad ay nagpalaya sa kanya. At sa kanyang paglaya, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng buhay. 3 taon. 3 taon na ang lumipas. Ang mga sugat na dati sariwa at dumudugo ay ngayoy peklat na lamang, isang paalala ng sakit na kanyang nalagpasan at ng lakas na kanyang natagpuan. Hindi na si Mara ang babaeng balot ng pighati. Ang kanyang mga mata, na dati laging may bakas ng luha, ay ngayoy kumikinang na sa pag-asa at bagong layunin. Ang kanyang pundasyon, ang sinag ng pag-asa, ay naging kanlungan para sa maraming kababaihan na dumanas din ng inhustisya. Sa pagtulong sa kanila, natagpuan niya ang sariling paghilom. Ang luma nilang bahay ay matagal na niyang ipinagbili. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit at simpleng bahay malapit sa dagat. Isang lugar na payapa kung saan ang tanging maririnig niya ay ang alon at ang hangin. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, nagpasya siyang bumalik sa lugar na yon. Ang dalampasigan sa Batangas kung saan nagsimula at nagwakas ang lahat. Dala ang isang pumpon ng puting bulaklak, dahan-dahan siyang naglakad sa buhanginan. Ang amoy ng alat sa hangin, ang dampi ng alon sa kanyang mga paa, ang kulay kahel na langit. Lahat ay pamilyar. Lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Arvin. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay hindi na nagdudulot ng matinding kirot. Napalitan na ito ng isang matamis na pangungulila. Isang pasasalamat sa pag-ibig na minsan niyang naramdaman. Isang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang lahat. Huminto siya sa lugar kung saan madalas silang umupo, kung saan binuo nila ang kanilang mga pangarap. Inilapag niya ang mga bulaklak sa buhangin, hinayaang dahan-dahan itong abutin ng papalapit na alon. Napapikit siya, dinadama ang simoy ng hangin. Tila ba isang yakap, isang bulong mula sa nakaraan. "Arvin?" pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kapayapaan. "Mahal ko, tingnan mo ako ngayon. Matatag na ako." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata.
Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at paglaya. Mamumuhay ako para sa ating dalawa, para sa ating anak. Patuloy niya, hindi na ako bilanggo ng nakaraan. Gagamitin ko ang bawat araw para gumawa ng mabuti, para magbigay ng pag-asa. Ito ang paraan ko para parangalan ang pag-ibig na ibinigay mo sa akin. Naramdaman niya ang init ng huling sinag ng araw sa kanyang balat. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila naghuhugas sa lahat ng natitirang sakit. Ang sumpa ng kasinungalingan at pagtataksil na bumalot sa kanyang pamilya ay tuluyan ng naputol. Dumilat siya at tiningnan ang papalubog na araw sa abot tanaw. Isang perpektong bilog ng apoy na dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng isang magandang alaala at nangangako ng isang bagong umaga. Tumayo siya at tinalikuran ng dagat. Hindi na siya lumingon pa. Sa bawat hakbang papalayo, naramdaman niya ang gaan ng isang kaluluwang nakalaya. Ang kwento ni Mara Belmonte ay hindi nagtapos sa trahedya. Ito ay nagtapos sa pagbangon. Isang patunay na kahit ang pinakaduurog na puso ay kayang maghilom, na kahit ang pinakagabing madilim ay may katapusang bukang liwayway, at sa pagitan ng sakit at paghilom, doon matatagpuan ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya at buo. Hindi na siya si Mara na biktima o si Mara na nagdadalamhati. Siya na ngayon si Mara. Isang babaeng buo, isang babaeng malaya, isang babaeng handa ng harapin ang anumang dalhin ng alon, dala ang liwanag ng pag-asa na hindi na kailanman mamamatay. Ang kanyang bagong simula ay nagsimula na, hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap. At sa pagtanggap, natagpuan niya ang walang hanggang kapayapaan. Ang kapayapaan na yon ay hindi nangangahulugang paglimot. Ito ang pag-unawa na ang pag-ibig ni Arvin, kahit wala na ito sa mundo, ay naging binhi na tumubo sa kanyang puso. Isang binhi ng katapangan, pagpapatawad, at pag-asa. At habang papalayo siya sa dalampasigan, palayo sa mga anino ng kahapon, dala niya ang binhing iyon, hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang tanglaw na magsisilbing gabay sa kanyang bagong simula. At dito po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Mara Belmonte. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang samahan ninyo sa bawat pagtangis at pagbangon ni Mara ay napakalaking bagay po para sa akin bilang inyong manunulat. Ang pagsulat sa kwento ni Mara ay isa ring emosyonal na paglalakbay. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat galit, at sa huli, ang bawat piraso ng kapayapaang kanyang natagpuan. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano man tayo sakta ng nakaraan at kahit gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, laging may liwanag ng pag-asa na naghihintay. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi upang kalimutan ang kasalanan, kundi upang palayain ang ating sarili mula sa tanikala ng puot na pumipigil sa ating lumigaya. Marahil, sa kwento ni Mara, ay may nakita kayong isang bahagi ng inyong sarili o ng isang taong malapit sa inyong puso. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakapumatak sa inyong puso? Ano pong aral ang inyong napulot? Mangyaring mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay inspirasyon po sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito po ang inyong tagapagsalaysay. Laging umaasang maantig ang inyong mga puso. Paalam po at maraming salamat.